Kung nais natin ng kalayaan, walang ibang daan, kundi hinigsika. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa Ang Katotohanan. Welcome po sa Ang Katotohanan. Ang ating amang bansang Pilipinas ay pang 73 sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. At ang mga bansa sa buong mundo ay may bilang na 195. Ang kahirapan sa ating bansa ay bunga ng natutupad sa atin ang lumang kasabihan. Ano ang lumang kasabihan? Ang taong hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makaparoroon sa paroroon. Ang ating bansa, bago ang mga dayuhan, ay nahati sa iba't ibang uri. Merong aliping sa gigilid, merong aliping na mamahay, at ang mga dugong gughaw na kinabibilangan ng mga dato ng mga sultan o yung mga taong malaya. Sa ating kasalukuyang edukasyon, ang public schools ay nagluluwal ng mga uring manggagawa, imbis na entrepreneurs, imbis na namumuhunan. At hayag naman na hindi manggagawa ang kailangan ng ating bansa, kundi entrepreneurs at namumuhunan. At ang patunay ay ang pagsusulong ng charter change. Ang layunin ng pagsusulong ng charter change ay upang dumami ang investment at dumami rin ang negosyo sa ating bansa. Kung gayon, dapat palang baguhin ang sistema ng edukasyon mula sa pagiging luwalan ng uring manggagawa patungo sa luwalan ng mga entrepreneurs at investment. Dapat pala merong financial education, merong entrepreneurship sa ating bansa. Napakahirap po talaga ang umahon sa kahirapan kung ang isang tao ay nakadepende lamang sa kanyang sahod o kita, sapagkat halimbawa merong kang isang puno at ang puno na yun ay nagbubunga ng mansanas. Kung ikaw ay nakadepende lamang sa bunga nun para ka makakain, napakahirap kumain dahil aantayin mo pa ang susunod na aniya. Ngunit kung ibibenta mo ang bunga nun at bibili ka ng binhi para magkaroon ka pa ng karagdagang puno, ay darating ng panahon na sobra-sobra na ang bunga ng iyong puno sapagkat pinagamit. Tayong mga mahihirap, nakadepende tayo sa ating kita. At ang kita ang siyang ginagamit natin para tugunan ang ating mga pangangailangan sa buhay. Pero kung tayo ay magsisikap na dumating ang panahon na hindi na natin ipambibili ng pagkain o pangangailangan ang kita natin, kundi ang tubo na lang, ay maaari tayong maging time and financial. Kaya nga, hinahamon ko kayo na suportahan ninyo sa pamamagitan ng pakikiisa ang 3 years challenge na tinatawag ko na rin Project 1 Million. Ano ang hakbang upang makiisa sa 3 years challenge o Project 1 Million? Una, mag-ipon. Pangalawa, pag nakaipon ka na, mag-acquire ka ng asset.
At ang goal ay magkaroon ka ng asset o mga assets na kayang mag-generate ng kahit 10,000 piso kada araw. Kahit 5,000 piso. At upang sa 2028, pinakamahaba na ang December 31, 2028 ay maabot natin ang 1,000,000 piso. Ako po ay naniniwala na ang pag-unlad ng ating bansa ay wala sa dami ng kinikita natin, kundi nasa dami ng ating naiimpok at kung paano natin ginagamit yung ating naiimpok. Pagka ako po ay nagkaroon ng ID, pangungunahan ko po kayo. Sisimulan ko po pag nagka-ID na ako ang mag-ipon sa microsaving. Alam nyo ba ang Cebuana ay merong programa kung saan sa halagang 50 pesos lang pwede ka nang mag-invest. Walang yumayaman sa sahod. Walang bilyonaryo ang yumaman dahil sa sahod. Lahat ng bilyonaryo, mga negosyante, mga entrepreneur, mga investor. Kaya nga, kayo po ay hinihikayat ko. Huwag ninyong ipagpalit ang inyong time para sa kakarampot na sahod. Ang pera, maibabalik. Pero ang panahon na nasayang, hindi. Ang haba ng panahon natin sa mundong ito ay ang haba mismo ng buhay natin. Kaya kung ipagpapalit natin sa pera ang ating panahon, ipinagpapalit din natin ang ating sariling buhay. Ang buhay ba natin ay katumbas lang ng 600 piso isang araw? Ang buhay ba natin ay katumbas lang ng minimum wage? Kung hindi, sa makakapanood nito, hinihikayat kita. Suportahan mo ang 3 years challenge o ang project 1 million. Ako po ay sa sidecar na ito natutulog at sidecar din ang pinagkukunan ko ng income. Bago matapos ang 2025, mag-i-invest tayo. Buti na lang nagbukas ang Cebuana ng investment para sa lahat. Investment opportunity. Mag-iipon na ulit tayo. Umaasa ako na magtatagumpay ako. Kaya kung sasabay ka, sabay-sabay tayong aahon. At kung ang buong bansa ay sasabay, ang buong bansa ay aahon. Sabi yon ni Andres Bonifacio. Sabi naman ni Emilio Aguinaldo, ang daan ng kapayapaan ay talaya. Ako po, si Carlos L. Hernandez Jr. Ito ang katotohanan. Puri ang Panginoon.